Yan, magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe. At syempre, i-click nyo ang notification bell para updated kayo every time na magla-live stream tayo. Manonotify kayo kapag may mga bago po tayong mga upload. At nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa inyong suporta sa lahat po ng mga loyalista, sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa mga pinklawan at mga dilawan na pilit inuunawa yung ating pakikibaka laban po sa puwersa ng mga Duterte na siyang nagpapakalat ng kasinungalingan, misinformation, disinformation, malinformation. Kasi 'di ba, natutuwa naman tayo kasi suportado tayo ng mga pinklawan at mga dilawan na unawaan nila yung ating pakikipaglaban para hindi lamang pumaupo itong walang kwentang Vice President at hindi manaig itong mga propaganda ng Iglesia ni Cristo. Okay, na ginanerbyos. Kaya nga nagkandak sila ng rally para suportahan nila si Rodante Marcoleta. Ang tanong, anong suporta ang ibigay nila kay Rodante Marcoleta? Anong suporta ang kailangan ni Rodante Marcoleta? Wala pa namang kaso at wala pong warrant of arrest. Kasi mayroon pong naghain ng reklamo sa ombudsman. Kaugnay po sa 75 million na donasyon ni Marcoleta na hindi niya idineklara sa SOSE. So violation yon sa Omnibus Election Act. Kaya ang isa sa mga reason kung bakit itong iglesia ni Manalo na kung saan pati ang mga membro nila hindi na nirerespeto ang mga tagubilin. Kay nahalata na kasi nung unang rally, inuto na ng mga leader ng Iglesia ni Cristo ang membro nila dahil sabi prayer rally. Yun pala pagbabatikos sa gobyerno. Alam naman ng Iglesia ni Cristo yan na mahal ng INC ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sinuportahan, di ba? Ngayon, kung gusto ng Iglesia ni Cristo, transparency and accountability, okay? So, dapat suportahan din nila yung pagkakataon na maipaliwanag ni Marcoleta kung sakaling mag-prosper ang kaso at isasampa ito sa Sandigang Bayan. Now, dahil sa nervyos ni Marcoleta, nervyos ng INC, nagkandak sila ng rally. Simula kahapon, kanina, tapos nabalitaan natin, binigyan daw po ng permit para bukas. Pero biglang binawi mga kamunting tinig ng local government ng Quezon City. So ano ang dahilan kung bakit binigyan? Kasi nakita ko sa interview na parang kung walang mangyaring masama, baka ma-extend yung rally nila. Pwede nilang tapusin mamayang gabi o kaninang gabi, alas 8. Oras natin ngayon is July 1. Okay? July 1, 2026. Nagsimula sila ng rally kahapon, June 30. Now, mayroon pong breaking news tayo na balita na kung saan dahil po mga kamunting tinig, mga kababayan, mga galit na galit at inis-inis sa perwisyo na dulot nitong Iglesia ni Cristo, hindi man lahat yung mga Iglesia ni Cristo lang na nandyan po sa EDSA, nagpakagago, nagpakatanga, naniwala sila kay Marcoleta, inuto pa sila ni Aimee at saka ni Alan Cayetano. Ewan ko na lang to sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Now, balik tayo dito mga kababayan. Humingi sila ng permit late na nung June 30. So, kaya nga maraming balita, maraming haka-haka, maraming mga opinion na illegal assembly ang ginawa ng Iglesia ni Cristo simula alas 3 ng umaga ng June 30, binarikadahan nila ang EDSA hanggang sa ang daming naipit na mga pasahero, ang daming naipit na mga chopper, okay, mga biyahero, dahil po sa walang abiso nga. Tapos mayabang pa ang INC member na tingnan nyo, kapag INC ang gumalaw, pa-surprise lang, na-surprise kayo no. Yun ang mga pinagyayabang na mga salita
ng ilan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil dumadami yung tao eh. Akala nga mapupuno, akala nga natin milyon eh kasi yung unang rally nila na prayer rally daw, umabot naman talaga ng milyon, correct? So, ngayon, ito mga Duterte diehard supporters, mayabang din na mga INC. Oh. So, dahil po mga kamunting tinig sa mga reklamo ng mga residente diyan po sa White Plains, hindi lang mga residente kundi ng mga kababayan po natin, no? Mga biyahero, mga estudyante, mga naapektuhan talaga ba? At ito pa ang masaklap, may balita pa na may isang namatay, o dalawa, nanay at saka yung bata. Kasi buntis yung nanay, naipit sa traffic. Kawawa din yung mga chopper na nakita natin. Yung nakuna na wala pa yung susi. Now, sa punto na ito mga kababayan, dahil po sa reklamo ng mga Pilipino, binawi po ng local government unit ang permit para sa rally ng Iglesia ni Cristo bukas po yan, July 2, 2026. Sa anong kadahilanan? Bakit binawi ng local government? Ito malaking development to kasi kudos sa Quezon City Local Government Unit kay Mayor Joy Belmonte. Congrats sa iyo ma'am, kudos sa iyo Mayor dahil hindi kayo nagpatinag, nagpa-intimidate dyan sa Iglesia ni Cristo. Mabuti naman at nakinig kayo sa taong bayan na bawiin o wag bigyan ng permit para ma-extension yung kanilang rally simula kahapon, kanina hanggang bukas. Kat ito pa ang maganda, magsasampa pa ng kaso ang Philippine National Police, mga kababayan, mga kamunting tinig, kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo na walang permit. Dahil huli na lamang po sila nakapag-secure ng permit. Abangan natin kung ano po ang maikakaso ng Philippine National Police dahil po perwisyo naman talaga. Dami pong nawala. Actually, mga 4 billion pesos ang lugi ng pamahalaan sa isang araw, no, na rally simula kahapon plus kanina na rally nila. Di natin alam kung alas 8 ba talaga sila nag-disperse kasi yung permit nila kanina para lang sa alas 8 ng gabi. Mabuti naman at nakita ng taong bayan na perwisyo ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. Okay? Si Marcoleta lamang ang kanilang sinuportahan. Bakit dinamay pa nila ang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo? Tsaka, sa bagay, blessing in disguise na rin tong rally na ito na pinatawag surprise ng Iglesia ni Cristo dahil hindi po 100% or ilang porsyento lamang ang tumalima sa tagubilin. Ang iba nga hakot pa dyan ng isang congressman mula po sa distrito, sa isang distrito dyan po sa Batangas. Isang congressman na napakaingay na parang lata. Akusa ng akusa, hanggang ngayon wala naman pong naipaakyat na kaso doon po sa kanyang mga inaakusahan. So ang masasabi ko lang sa local government unit ng Quezon City, congratulations, job well done. Dahil hindi kayo nagpapaapekto sa impluensya at maaaring gawin at iganti nitong Iglesia ni Cristo na ito. Hindi ko po nilalahat ang Iglesia ni Cristo. Doon lang kami dismayado sa mga miyembro na nagpauto sa mga politiko at ayan, nagpakahiya sila, naulanan sila, nainitan sila para lamang po kuno ipalabas ang kinanggalit sa ating gobyerno. Nakinig pa sila sa kasinungalingan ni Amy laban po sa Pangulo at sa katarantaduhan due to personal interest, political interest ni Alan Peter Cayetano at ni Leandro Leveste. So ito na ngayon ang relihiyon ng Iglesia ni Cristo. Padimyor-dimyor pa na wala o hindi sila nakikialam sa politika pero ang totoo, kinokontrol nila yung mga politiko na kung saan masasabi nilang may utang na loob sa kanila dahil po sa inendorso po nila. Maniwala ako, mga kamunting tinig, kung ang Iglesia ni Cristo ay dapat espiritualidad. Kasi hindi naman kayo nakikialam eh. Tama? Pero sa punto na ito, bakit kayo nagrally at hindi kayo nagpaalam ng maayos sa mga otoridad? Ang haba-haba ng pila sa trapiko,
Yung iba na mga chopper umuwi na lang, wala silang income. Ibang mga estudyante hindi po nakatake ng exam. Yung iba nahuli pa sa kanilang interview, sa kanilang employer para lamang po makapag-abroad sila. Oportunidad na wala pa sa kanila. Ang dami po mga senior citizen ang nagmukhang tanga doon sa rally ng Iglesia ni Cristo na kung saan pinapanawagan pa ng iba na mga personalidad malapit kay Sara Duterte na kailangan daw po'y sumama na si Sara Duterte sa kanilang ipinaglalaban dahil po ipinananawagan nilang bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos. Alam ninyo sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo, napatunayan natin na membro mismo ng Iglesia ni Cristo ang magpapatunay na hindi na sila masaya sa pamamahala ng pangkalahatan. Why? Hindi nga makaharap si Eduardo Manalo. Kaya ang tanong ko bilang ordinaryong tao, si Eduardo Manalo pa rin ba ang punong pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang punong tagapamahala, or si Rodante Marcoleta na sa likod ni Dante Marcoleta? Kasi handang ibuwis ng buhay ng Iglesia ni Cristo ang mga buhay nila para lang daw di umano maproteksyonan si Rodante Marcoleta na alam naman nila na inannounce lang po ni Boying Rimulya. O, hindi pa naman po naisampa. So gusto lang ni Marcoleta at saka yung mga INC, sabihin naman, di naman kami umutos dyan. Kusang loob nila, wag nyong lukuhin ang mga Pilipino. So yan lamang po ang masasabi ko, mga kamunting tinig, na bantayan natin ang galaw nitong Iglesia ni Cristo dahil na-penetrate na sila ng mentalidad ng gahaman sa posisyon at sa politika. So tayo na mga loyalista, mga pinklawan at dilawan, na patuloy na sumusuporta sa gobyernong Marcos, ipagpatuloy po natin yan. Labanan natin ang katiwalian ng mga Duterte Dayad Supporter Ally, kasinungalingan, intimidation, pananakot, labanan po natin yan. So, kayo na mga Iglesia ni Cristo, sisiguraduhin ko sa inyo na pagdating ng araw, babagsak kayo dahil po sa inyong mga kagagawan. Sapagkat Pilipino na mismo ang magsasabing membro ninyo na tama na, sobra na. Kailangan na kayong buwagin. Dahil hindi na po espiritual ang tinatahak, kundi ang sariling political interest na ipinagtatanggol ng mga Iglesia ni Cristo na pinatayuan ng katulad ni Rodante Marcoleta. Dapat sa INC, bilangin nilang oportunidad ni Marcoleta yun para pasinungalingan ang lahat ng kanyang akusasyon na kung saan tumanggap siya ng donasyon panahon na siya ay active sa public service, isang congressman, at hindi niya na wala pang eleksyon. Tumanggap ng donors na wala pang eleksyon, incumbent congressman, plus ito ang nangyari. Ginasto noong 2022 election pero hindi nilagay sa SOSE na isa sa pinakapangunahing requirement after election na kinukuha ng COMELEC alinsunod sa mandato ng Omnibus Election Act. So ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabing kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like at mag-subscribe. And always remember, ikaw at ako ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.